Naging abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang aktibidad noong nakarang linggo. Kabilang na dyan sa kanyang pinakatinutukan ang paghahatid ng tulong sa ating mga kababayang biktima ng pananalasa ng Bagyong Christine. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pangunguna nito sa isang sectoral meeting sa Malacanang kung saan natalakay ang pagpapalakas pa ng e-mobility industry na malaking bagay anya para maisulong ang sustainable at energy-efficient transportation sa Pilipinas. Dito agad ding nagbigay ng direktiba ang Pangulo sa DILG na ihanda ang mga lokal na pamahalaan sa nooy papasok pa lamang na Bagyong Christine. Kasama na rin dyan ang pagtiyak sa ligtas at maayos na komunidad ngayong holiday season at paparating na 2025 midterm elections. Pinangunahan din niya ang ika-123 taong anibersaryo ng Philippine Coast Guard. Dito kinilala niya ang institusyon sa mahalagang papel nito sa pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas nang hindi gumagamit ng dahas. Ipinunto rin ng Pangulo na ang pagiging kalmado ng PCG sa harap ng mga panggigipit na nararanasan nito sa karagatan ang siyang tunay na simbolo ng katapangan. Tiniyak din niya na patuloy ang hakbang ng pamahalaan para mapabuti pa ang PCG sa pamamagitan ng itinutulak na modernization program ng administrasyon. Miyerkules, agad na kinansela ng Pangulo ang kanyang public engagements at personal na tumutok sa lagay ng bansa kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Pinangunahan niya ang isang situation briefing sa NDRRMC headquarters. Dito nagbigay ng direktiba ang punong ehekutibo sa kinaukulang ahensya ng pamahalaan para sa agarang aksyon at tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Gayon din ang maingat na pagpapakawala ng tubig sa mga dam para hindi maapektuhan ang mga komunidad sa low-lying areas. Biyernes, pinangunahan ng Pangulo ang Galing Pook Awards 2024 na kumikilala sa mga lokal na pamahalaan sa kanilang programa at inisyatiba na malaki ang papel sa pag-unlad ng komunidad. Malugod ding tinanggap ng Pangulo ang commitment ng Toyota Motor Philippines na mag-donate ng 5 milyong piso para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Gayon din ang 5.5 billion pesos na investment pledge nito para sa Toyota Innovative International Multipurpose Vehicle Zero na akma sa adhikain ng administrasyon na paunlarin ang renewable and clean energy sources. Pinangunahan ding muli ng Pangulo ang situation briefing sa Malacanang kung saan direktiba niya ang walang patid na pagtugon at pagbibigay tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Binigyang diin din ng punong ehekutibo na on top of the situation ang pamahalaan kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Nagsagawa rin ng aerial inspection ng Pangulo sa Batangas, Cavite at Laguna na kabilang sa mga lugar na matinding binaha. Ito ay para personal na makita ang epekto ng bagyo at maplano ang mga kinakailangang solusyon sa pinsalang idinulot nito. Mula sa PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.